Sa pagitan ng kalmadong asul na tubig ng Mediterranean at ng mabigat, di mapakaling hatak ng Atlantic Ocean, naroon ang isang bahagi ng lupa na tila tagpuan ng dalawang magkaibang mundo. Parang nakausli ang Europa patungo sa Aprika dito. Ang hangin ng dagat ay humahalo sa tuyong disyerto, unti-unting nawawala ang luntiang halaman at napapalitan ng puti at basag na lupa. Nagkakapatong-patong ang lahat, nagbabanggaan at pagkatapos ay humuhupa at nagiging sarili nitong anyo ang tangway ng Iberia. Walang tunay na takas ang buhay dito. Tatlong panig ay may tubig at bundok ng Pyrenees ang nagsasara sa ikaapat. Milyong-milyong taon nang naipit dito ang mga species, di nakikita ng mundo. Hinuhubog at inaangkop nila ang sarili sa lupang ito sa kakaibang paraan kaysa sa iba. Dito naninirahan ang isa sa pinakamadalang at mahirap makita na pusa sa mundo. Mas malaki sa pusang bahay, mas maliit sa leon ng bundok. Pero taglay ang matinding galit at lihim na kilos na kayang makipagsabayan sa mga nangungunang mandaragit sa mundo ng mga pusa. Ang mabilis na mga anggaso na ito, tulad ng iba pa sa kanyang pamilya, ay likas na nilika para sa dalisay na karahasan. Sa tainggan nitong parang tahimik na radar, kapag natukoy ang target, bigla itong bumibilis na halos walang oras para makareact. Kaya niyang tumakbo ng malayo sa ilang segundo at tumalon mula bato sa bato na parang lumilipad. At higit sa lahat, kaya nitong maghanda ng bitag na sobrang linis at perpektong tiyempo na halos wala ng oras ang biktima para mapansin ang nangyari. Kilalanin ang pinakanakakaligtaan na mamamatay sa Europa, ang Iberian lynx. Ang lynx pardinas o mas kilala bilang Iberian lynx, pardel o Spanish lynx ay isang katamtamang laki ng mailap na pusa na likas na matatagpuan lamang sa Iberian Peninsula. Bilang isang natatanging endemic na uri sa halos 1,000,000 taon, nanatili ang mga bihirang pusang ito sa parehong reyon. Dati ay mas malawak ang saklaw nila sa timog kanlurang Europa, ngunit ngayon ay limitado na lang sa tuyot at hiwa-hiwalay na palumpong at kagubatan ng Espanya at Portugal. Ang pangalan ay mula sa salitang Griego na ibig sabihin ay kumikislap o liwanag, tumutukoy sa malalaki at matatalas nitong mga mata. Kayang makita ang isang bagay na kasing liit ng daga mula 250 talampakan. Ang paningin nito sa mahinang liwanag na pinatatalas ng makitid na patayong balintataw ay tumutulong sa eksaktong paggapang at pananambang tuwing dapit hapon at madaling araw, oras na aktibo ang mga biktima nito. Higit pa ron dahil sa malalaki at matutulis nitong mga tainga na kayang umikot ng halos 180 degrees. Parang mga satellite dish na maingat na inangkop at may itim na palamuting buhok sa dulo na tumutulong magtutok ng tunog papaloob, kayang matukoy ng nangungunang mandaragit na ito ang eksaktong direksyon ng tunog at marinig ang pinakamahinang kaluskos mula sa layo na hanggang 1,000 talampakan kahit pa sa makapal na damuhan. Ang pusang palihim ay dahan-dahang lumalapit sa kuneong nagtatago sa likod ng sanga na nakakaramdam ng panganib. Kalmado pa rin ang pusa, iniikot at iniiling ang malalaking tainga na parang kagamitan, sinusundan ng hingal ng kuneho at tinutukoy ang kinaroroonan nito. Pagkatapos, dahan-dahan itong sumusulong mula sa likod, kontrolado at lubos na tahimik. Kahit sa makapal na tuyong damo na parang dayami, halos walang ingay ang malalambot at nakatagong nakamamatay na mga kuko nito, kaya di marinig ang bawat hakbang. At sa isang iglap, sinalakay at tinapos ng kuneho ito ng nakakabahala ang bilis. Habang ang karaniwan nilang pang-araw-araw na pangangaso ay kadalasang mukhang mabagal at kalkuladong pananambang, may mga sandali na nagiging isang mabilisang habulan nito. Kapag nangyari yon, ginagamit ng mabangis na pusang ito ang mahahabang binti na parang tagsibol at umaabot ng 50 milya kada oras ang bilis. Dahil sa timbang na 35 libra magaan ng katawan nila, kaya't may matinding kontrol at liksi, madaling lumiko, umikot at gumalaw habang tumatakbo. Sobrang liksi nila na kaya nilang literal na tumalon ng higit 11 talampakan pataas at lumundag mula sa isang bato papunta sa isa pa na hanggang 30 talampakan ang layo sa isang talon lang, kaya isa sila sa pinakamaliksi sa mga malalaking pusa. Ang muflon ay isang ligaw na tupa. Sa matarik at mabatong bundok at bangin, isa ito sa pinakamabilis na bovid, umaabot ng 37 milya bawat oras at nalalampasan halos lahat ng mandaragit sa lugar. Sa kasamaang palad, ang Iberian lynx na ito ay hindi mapapabilang sa kanila.
Ginamit ng tusong pusa ang mababang katawan para magtago sa damo at palihim sundan ang mga tupa sa mga bato bago simulan ang habulan. Gamit ang sobrang liksi at malakas na katawan, literal itong lumilipad sa mga bato. Mabilis na nahahabol ang biktima na magsisilbing pagkain nito sa loob ng ilang linggo. Sa habol ang mataas ang panganib, pabor sa biktima ang lupain kaysa pusa, kaya ang matingkad na dilaw, kayo mangging balahibo na may batik ay malaking tulong sa pagtatago. Katulad ng fingerprint ng tao, natatangi ang mga batik sa balahibo ng bawat isa at pwedeng gamitin sa pagkilala at pagsubaybay sa kanila. Noong ika-22 ng Oktubre, 2025, isang camera trap sa katimugang Espanya na inilagay ng litratistang si Angel Hidalgo ay nakakuha ng isang bagay na hindi pa nakukunan ng sinuman noon. Direktang tumingin sa camera, ito ang unang pagkakataon na naitala sa video ang isang puting Iberian lynx. Nang kumalat ang video at nagsimulang pag-usapan, agad na nagbigay ang mga tao ng karaniwang paliwanag tungkol sa leucism at albinism kung saan ang mga hayop ay nagiging ganap o bahagyang puti dahil nawawala ang normal na nagpapadilim na pigment sa kanilang katawan. Kalaunan, itinanggi ng mga eksperto na iyon ang dahilan at imbes iminungkahi nilang baka nagkaroon ng links ng hypersensitivity sa kapaligirang pansamantalang nakaapekto sa kulay nito. Lalong tumibay ang ideya nang sabihin ng mga tagapag-ingat ng kalikasan sa media na dati na rin silang nakakita ng isa pang puting lynx na posibleng kamag-anak nito. Pansamantalang pumuti dahil sa hindi matukoy na dahilan, pero bumalik din sa dati nitong kulay. Dahil kamakailan lang ito nangyari, halos hindi pa ito napag-aaralan parang ang mga mailap na pusa mismo. Bihirang magtagpo ang pusang ito at mga mananaliksik, kaya matagal na silang kilalang pinakamabihirang pusa sa mundo. Mula huling bahagi ng dekada 90 hanggang sa mga unang taon ng ika-21 siglo, nakaranas na matinding pagbagsak sa bilang ang pandigdigang populasyon ng mga Iberian lynx. Bagamat nariyan ang pagkasira ng tirahan at pangangaso, ang pangunahing sanhi ng paghihirap ng mga mabangis na pusa ay ang labis nilang pagdepende sa mga Europeyong kuneho bilang tanging biktima. Ngayon naitala na ng mga eksperto na kumakain na rin sila ng ibang hayop gaya ng tupa, maliliit na usa at ilang ibon. Pero sa buong saklaw ng kanilang tirahan, halos palaging kuneho ang nangingibabaw sa kanilang pagkain. Ang dahilan dito ay palaging merong mga lagomorph na ito sa buong taon at akma sa pangangailangan ng enerhiya ng lynx kung saan kadalasan ay sapat na ang isang kuneho bawat araw para mabuhay ang isang lynx nang hindi ito napapagod ng sobra o nag-iimbak ng sobrang pagkain. Habang tumagal, lumalim ang pagdepende nito at nakaangkop na rin ang sistema ng pagtunaw sa kuneho. Ang resulta ay ang datos na nakikita natin na siyam sa 10 pagkakataon kapag nangangaso ang isang lynx, kadalasan ay Europeyong kuneho ang nahuhuli nitong biktima. Gayunpaman dito mismo pumapasok ang lahat ng panganib. Ang populasyon ng mga kuneho sa rehiyon ng Iberian ay napaka-vulnerable at mabilis bumagsak dahil sa mga sakit tulad ng myxomatosis at mga pagputok ng sakit na hemorrhagic. Noong dekada 90, bumagsak ng hanggang 70% ang bilang ng mga kuneho sa malalaking lugar sa loob ng ilang taon. Nang nawala ang pagkain, bumaba rin ang populasyon ng lynx at noong 2060, 2 na lang ang natira sa kalikasan, kaya naging pinakamadalang na pusa noon. Ito rin ang panahon ng isa sa pinakakamanghamangang konserbasyon sa kasaysayan nang maibalik ang isang halos nawalang uri. Kumilos ang mga awtoridad sa kalikasan, muling itinayo ang tirahan ng lynx, ibinalik ang mga kuneho bilang biktima at nagtayo ng mga sentro ng pagpaparami. Maingat na pinalaki ang mga individual na may sari-saring katangiang henetiko bago muling pakawalan pabalik sa natural na tirahan sa loob ng ilang taon. Ipinatupad din ang mahigpit na batas at mabigat na parusa laban sa iligal na panganggaso at kalakalan, kaya tumaas mula wala pang 100 hanggang mahigit 2,400 ang bilang ng mga individual at patuloy pang dumarami. Bagamat nananatili pa rin itong nakalista bilang vulnerable sa IUCN Red List. Ang mga pagsisikap na ito ay nadulot din ng mas ligtas at mas matatag na kalagayan para sa mga natitirang individual na umabot sa buong habang buhay nila na maaring umabot sa mga 13 taon, isang bagay na bihira noon dahil sa palagiang kakulangan sa pagkain at matinding pressure para mabuhay. Sa natural na tirahan, parehong lalaki at babae ay umaabot sa edad ng pagpaparami sa 1 taon. Pero madalas, hindi sila nagpaparami hanggang 3 hanggang 5 taon kung wala pa silang sariling teritoryo.
Pagkatatag ng teritoryo, pwedeng makipagtalik ang lalaki sa ilang babae tuwing panahon ng pagpaparami mula Enero hanggang Hulyo. Pagkatapos ng pagtatalik, ang babae ay nanganganak matapos ang humigit kumulang 60 araw ng pagbubuntis. Kadalasan ay 2 hanggang 3 bulag na kuting. Tungkol naman sa pagtatalik, ano bang ginagawa ng mga ito? Parang para sa kapareha ang laban, pero bakit parang nag-uumpugan kayo ng ulo, pare? Mga mamamatay tao kayo, gamitin yung mga kuko at pangil nyo, maging malupit kayo. O huwag na lang siguro. Wala na ring masyado sa inyo. Gets? Gabi kabam! Sige, salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod.